Hello mga sir, meron tayo isang customer ito, isang Sniper 155 BBA. At tiningnan ko yung udo niya, halos hindi makita kasi ang daming design yung kanyang panel board. So ang problema pala ni sir ay yung kanyang motor ay hard starting daw at medyo namamatay-matay yung kanyang makina kapag umaandar. So yung motor ni sir ay parang sinisinok. Hello sir, kaway sir. At dito mga sir ay in-advise natin yung ating customer na magpa-PMS na siya o yung preventive maintenance servicing. So dito mga sir, ang gagawin natin dito ay EFI cleaning natin at saka magpalit tayo ng fuel filter kasi yung udo ng kanilang motor ay nasa 24,000 na po. So need na talaga magpa-injector cleaning at saka magpalit na ng filter kasi baka barado na yung filter sa loob ng kanyang tangke. Ang gagawin natin dito mga sir ay dudukutin natin yung kanyang injector. So dyan yan makikita. Tanggalin mo lang yung plastic cover at mag-prepare ka ng 10mm na T-wrench or basta 10mm na tools na makuha lang yung bolt dyan sa may injector. At ito mga sir, nahugutan natin yung kanyang injector. Halatang halata naman talaga na need na talaga linisan yung kanyang injector. So ayan sir, ang dumi na po talaga. Sa pagtanggal po ng injector mga sir, hugutin nyo lamang yung circlip na nakakabit sa injector. So wag nyo po yung tanggalin doon sa may pinakapuno. Diyan na lang po banda sa may injector para mas mabilis po natin makuha yung kanyang injector. So yun mga sir, tanggalin lamang natin yan. Then sa pagpalit naman ng fuel filter, so tatanggalin natin yung mga bolt na nakalagay sa gilid ng tangke. Ito mga sir, ang kanyang ilalim sa may fuel filter. So yung red na parang clip dyan, yan lang yung tatanggalin natin para makuha natin yung hose papuntang fuel injector. So before pa mga sir, dapat i-drain natin yung yung gasolina sa tangki ng motor para hindi po masayang, no, at magamit pa natin pagbalik ng ating tangki. Sa pagtanggal ng fuel filter ng Sniper 155 BBA mga sir, mag-prepare tayo ng 4mm na Allen key para matanggal natin yung 4mm na bolt dyan. Ayan po, apat po yan sila. Kung di po kayo sigurado, dapat nyo pong lagyan ng tanda. Then ayan, natanggalan natin yung mga 4mm na Allen bolt. Then hugutin lamang natin yung kanyang fuel filter o yung kanyang fuel pump assembly. So dapat sir, dahan-dahan lang kasi mayroong floater yan dyan. Ayan, dahan-dahan po nating hugutin. Ayan, so yung fuel filter ni sir pala ay halatang halata na palitin kasi ang itim-itim na. So ayan mga sir. Ito na pala yung fuel filter ni boss na napakaitim na at ito yung dahilan bakit namamatay-matay yung kanyang motor. At ayan, napalitan natin ng bago yung kanyang fuel filter at dahan-dahan nating ipasok dyan sa kanyang tangke. At ito mga sir, habang hinihintay natin na matapos yung paglilinis ng kanyang injector, isinalang natin dyan sa EFI cleaning machine at dito na yung kanyang injector at ibabalik na natin doon sa kanyang sakit. So tandaan nyo lagi sir, may clip po yan dyan sa may injector, so lagi nyong tatandaan. So dito naman, ayan yung clip niya, yan yung ibabalik natin doon sa kanyang injector. So tandaan nyo po lagi yan, dapat hindi nyo po yan iwala. Yan kasi yung nagsilbing lock sa may injector para hindi po sila maghiwalay. At yun mga sir, all goods na yan. Ibalik na natin yung kanyang fuel injector. Nalagay na rin natin yung fuel filter sa kanyang tangke. Nasalinan na rin natin ng gasolina at ngayon itry nating paandarin. Mga sir, ito po yung lagi nyong tatandaan kapag bagong palit yung inyong fuel filter at bagong linis yung inyong fuel injector. Marapat lamang mga sir na i-off on nyo yung inyong ignition switch para magkaroon ng sufficient supply yung area ng fuel injector at saka bago nyo i-start.
At ayun mga sir, narinig nyo naman yung andar ng motor ng ating customer. So nawala na pala yung kanyang parang short sa may kanyang accelerator at parang pag pinigaan mo ay parang namamatay. Yung parang sinisinok yung kanyang motor. So thank you so much mga sir.